Nagpadala ng text sa akin ng anak ko. Huwag kang pupunta sa kasal ko. Galit sa'yo ang asawa ko at ayaw naming sirain mo ang araw namin. Ngumiti ako ng mahinahon at tahimik na ipina-freeze ang kanilang mga bank account. Kinaumagahan, 118 missed calls mula sa kanila. Akala niya, pwede niyang talikuran ang amang sumuporta sa buong buhay niya nang walang anumang kapalit. Pero parating na ang ganti. Bago pakinggan ang kwentong ito, may mahalaga kaming anunsyo para sa inyo. Sa kasamaang palad, ititigil na namin ang channel na ito at malapit na itong mabura. Kung gusto ninyong magpatuloy sa pakikinig ng mga bagong kwento, mag-subscribe sa aming bagong channel, ang Cold Revenge. Ang link nito ay makikita sa description ng video na ito at sa comments section. Maraming salamat sa inyong pansin. Ako si Ricardo Cardo Reyes, 62 taong gulang, at nakatira ako sa isang tahimik na bahay sa isang subdivision sa Alabang. Nagtrabaho ako ng 35 taon, nagsimula bilang bank teller hanggang sa maging branch manager sa isang malaking bangko bago magretiro 2 taon na ang nakalipas. Palagi akong naniniwala na ang katapatan sa pamilya ay dapat suklian ng katapatan din. Ngunit para sa iba, tila iisa lang ang direksyon nito. Ang anak kong si Angela ay 32 taong gulang na ngayon. Maganda matalino, nagtapos sa Ateneo de Manila University ng kursong marketing. Sa aking computer, bawat salita ay biglang naging makabuluhan. Ang trustee ay may ganap na kapangyarihan na pamahalaan at ipamahagi ang mga ari-arian ng trust. Ako iyon, ang trustee, hindi si Angela. Hindi pa, hindi sa loob ng 3 taon pa. Alas 11:58 ng gabi, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang office line ni Atty. David. Nag-iwan ng detalyadong voicemail. Atty. David, si Cardo Reyes ito. Kailangan kong makipagkita sa Lunes ng umaga, unang-una. Tungkol ito sa trust ni Angela. Kailangan nating suriin ang mga tuntunin at pag-usapan ang ilang mga pagbabago. Ito ay kagyat. Pagkatapos, tinawagan ko si Jaime Santos, ang dati kong kasamahan sa bangko. Si Jaime ngayon ay nagtatrabaho sa account operations. Sabay kaming nagsimula bilang teller noong 1988. Halos sabay din kaming umangat sa aming mga karera. Napanatili namin ang isang pagkakaibigan na binuo sa respeto sa isa't isa. Hating gabi, 4 na beses nag-ring ang telepono niya bago siya sumagot. Inaantok. Cardo, hating gabi na. Ayos ka lang ba? Jaime, kailangan ko ng pabor. Natatandaan mo ba yung mga trust account na nakapangalan sa akin? Yung para sa anak ko? Oo, yung Reyes Family Trust Accounts. Bakit? Kailangan kong ipa-freeze ang mga iyon. Technical review, 72 oras. Pwede mo bang iproseso yan ngayong gabi? Nagkaroon ng katahimikan. Kilala ako ni Jaime ng sapat para hindi magtanong ng marami. Sigurado ka ba rito? Buong-buo ang kasiguraduhan ko. Sige, ako na ang bahala. Ilalagay ko na ang hold sa sistema ngayon din. Magiging frozen na yan pagsikat ng araw. Salamat, Jaime. May utang na loob ako sa'yo. May utang kang paliwanag sa akin pero oo, ayos lang tayo. Ibinaba ko ang tawag at sumandal sa aking upuan. Ang bahay ay ganap na tahimik maliban sa pagtiktak ng aking mga orasan. Bawat isa ay nagmamarka ng oras nang may mekanikal na katumpakan. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Tuloy-tuloy lang, maaasahang pag-usad. Naisip ko si Angela noong bata pa siya. Si 2 taong gulang, bungal ang ngiti, tumatakbo para yakapin ako pag-uwi ko galing trabaho. Nagluluto kami ng pancake tuwing Sabado ng umaga, hugis Mickey Mouse dahil natatawa siya roon. Ikinukwento niya ang tungkol sa eskwela, sa kanyang mga kaibigan, sa batang lalaki na humila ng kanyang buhok sa palaruan. Tinuruan ko siyang ipagtanggol ang sarili, na pahalagahan ang sarili. Nasaan na ang batang iyon? Naalala ko ang kanyang high school graduation. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa katatagan at suporta ng pamilya. Tumingin siya diretso sa akin sa audience at sinabing, tinuruan ako ng tatay ko na mas mahalaga ang integridad kaysa sa panlabas na anyo. Pumalakpak ang buong auditorium. Labis ang pagmamalaki ko noon. 4 na taon makalipas, nang magtapos siya sa Ateneo, nagmaneho ako papunta sa seremonya. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan, ipinasyal sa campus.
Naghapunan kami sa paborito niyang restaurant. Sinabi niya sa akin na iniisip niyang bumalik sa Maynila marahil maghanap ng trabaho sa marketing dito. Gusto kong mapalapit sa iyo, Dad, sabi niya. Ikaw ang aking sandigan. Kailan naging kaawa-awang talunan ang isang sandigan? Ang pagbabago ay unti-unti, pagkatapos ay biglaan. Pumasok si TJ sa kanyang buhay na parang isang bagyo, nagdala ng mga bagong pagpapahalaga, mga bagong prioridad. Bigla, ang aking simpleng pamumuhay ay hindi na kahanga-hanga. Ang aking matatag na karera ay hindi sapat na entrepreneurial. Ang aking pagiging maaasahan ay hindi sapat na exciting. Binuksan ko ang social media ni Angela sa aking laptop. Sunod-sunod na mga larawan nila ni TJ sa mga mamahaling restaurant, luxury hotel, mga weekend getaway, mga damit na galing sa designer, mga mamahaling inumin, ang buhay ng tagumpay sa Instagram. Lahat ng iyon ay pinunduhan ng mga trust account na aking nilikha. Perang kinita ko sa loob ng 30 taon ng araw-araw na pagpasok, pamamahala ng mga account ng kliyente, paggawa ng matatalinong desisyon sa pananalapi. Pero ako ang talunan, di ba? Nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa labas ng aking bintana. Maagang sumisikat ang araw sa Mayo. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa aking lamesa sa kusina na bukas ang aking laptop. Eksaktong 4:30 ng umaga, nag-login ako sa trustee portal ng bangko at kinumpirma ang pag-freeze ng account. Bawat card na nakalink sa mga account na iyon ay magde-decline pagsikat ng araw. Bawat automatic payment ay tatalbog. Bawat pag-withdraw sa ATM ay mabibigo. Naging komportable si Angela sa kanyang komportabling buhay. Oras na para ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari kapag nawala ang ginhawa. Tinapos ko ang aking kape, isinara ang aking laptop at natulog. Mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Nang magising ako ng 7:34 ng umaga, ang screen ng aking telepono ay kumikinang na parang Christmas tree. 43 missed calls mula kay Angela. 38 mula sa isang numerong hindi ko kilala, malamang si TJ. 27 mula sa iba't ibang numero. 10 text messages, bawat isa ay mas nagpapanik kaysa sa nauna. Dad, anong ginawa mo? Dad, hindi gumagana ang mga card namin. Dad, sagutin mo ang telepono mo. Hindi to nakakatawa. Kailangan namin yung pera para sa kasal. Dad, please, nagmamakaawa ako sa'yo. Binasa ko ang bawat mensahe ng dahan-dahan habang humihigop ng aking pang-umagang kape. Pagkatapos, inilagay ko sa silent mode ang telepono ko at naghanda ng almusal. Sinangag, itlog at longganisa. Hindi ako nagmamadali. Nasiyahan ako sa bawat kagat. Sa labas ng bintana ng aking kusina, maliwanag at malinaw ang sikat ng araw. Perpektong panahon para sa isang Sabado. Perpektong panahon para sa mga tao na matuto ng mahahalagang aral tungkol sa respeto, pasasalamat, at mga kahihinatnan. Ngumiti akong muli, ang parehong malamig ng ngiti mula kagabi. Ang laro ay nagsimula pa lamang at hindi tulad ni Angela, naiintindihan ko talaga ang mga patakaran. Pagsapit ng tanghali, ang telepono ko ay nagpapakita ng 118 missed calls. 118. Binilang ko sila habang dinidiligan ang aking mga orkidya sa likod bahay, dahan-dahan sa bawat halaman. Ang hangin ng Sabado ng umaga ay mainit, dala ang amoy ng sampagita mula sa bakuran ng aking kapitbahay. Perpektong araw para sa paghahardin. Perpektong araw para panoorin ang paglalahad ng mga kahihinatnan. Naghanda ako ng maayos na tanghalian. Pancit, lumpia at iced tea. Kinain ko ito sa lamesa ng kusina habang binabasa ang Philippine Daily Inquirer. Natalo na naman ang Hinebra. Tumaas ang presyo ng real estate sa Dasmariñas Village. Ang buhay ay nagpatuloy tulad ng dati para sa lahat maliban kay Angela at TJ. Ang telepono ko ay patuloy na nagba-vibrate sa counter. Nakataob, hindi ko ito pinansin. Mayroong isang partikular na kasiyahan sa pagpili ng katahimikan kapag ang iba ay sumisigaw para sa iyong atensyon. Ang bawat hindi sinasagot na tawag ay isang maliit na aral sa respeto o sa halip ang kawalan nito. 2:20 ng hapon, tumunog ang aking doorbell tapos tumunog ulit.
Pagkatapos ay may nagsimulang kumalabog sa pinto. Hindi ako nagmadaling tumayo, dumaan sa sala kung saan ang koleksyon ko ng mga relo ay payapang tumitiktak sa kanilang mga display shelf. Sa bintana, nakikita ko ang Honda CR-V ni Angela, ang sasakyang tinulungan kong bilhin na nakaparada ng tabingi sa aking driveway. Ang isang gulong ay nasa damuhan. Nang buksan ko ang pinto, ang eksena ay halos nakakatawa. Ang mukha ni Angela ay namumula sa kaiiyak. Ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buhok na karaniwang perpektong nakaayos ay mukhang ilang oras na niyang pinagugulo. Nakatayo si TJ sa likod niya. Ang kanyang mukha ay isang nakakaalarmang kulay pula. Kitang-kita ang mga ugat sa kanyang leeg. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt at designer jeans. Marahil ay sinisingil sa isa sa mga na-max out na credit card na hindi ko pa alam noon. Dad! Itinulak ako ni Angela para makapasok sa bahay. Anong ginawa mo? Hindi gumagana ang mga card namin. Lahat sila. Sumunod si TJ sa loob ng hindi inaanyayahan. Mr. Reyes, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kalokohan na ito. May kasal kaming kailangang bayaran. Naiintindihan mo ba yon? Isang kasal? Dahan-dahan kong isinara ang pinto at humarap sa kanila. Gusto niyo ba ng maiinom? Meron akong iced tea, tubig. Ayaw namin ng iced tea, pumiyok ang boses ni TJ. Gusto naming malaman kung bakit naka-freeze ang aming mga bank account. Ang inyong mga bank account? Naglakad ako papunta sa kusina at nagsalin ng isa pang baso ng tsaa. Hayaan silang sumunod sa akin. Hayaan silang maghintay. TJ, nagtataka ako. Aling mga account ang tinutukoy mo? Si Angela ay paikot-ikot sa aking kusina. Ang kanyang mga takong ay maingay na kumakalansing. Ginagamit ni Angela ang mga account na yan. Ibig sabihin, sa kanya na yon. Ngayon, i-unlock mo yan o kukuha kami ng abogado. Isang abogado? Ngumiti ako. Magandang ideya. Mayroon akong isang napakahusay. Ang pangalan niya ay Attigabon Marco David. Baka narinig mo na siya. Dalubhasa siya sa batas ng trust. Siya ang nag-set up ng mga account ni Angela 15 taon na ang nakalipas na may napaka-espesipikong mga tuntunin. Nag-alinlangan ang kumpiyansa sa mukha ni TJ. Anong mga tuntunin? Ang mga tuntunin na ginagawa akong trustee na may ganap na kapangyarihan sa pagkontrol hanggang sa maging 35 si Angela. 32 pa lang siya ngayon. Ibig sabihin, meron pa akong 3 taon ng legal na autoridad sa bawat sentimo sa mga account na iyon. Napaupo si Angela sa isa sa mga silya sa kusina. Dad, hindi mo yan sinabi sa akin. Hindi ka nagtanong, ginastos mo lang ang pera. Sumandal ako sa counter, pinapanood silang dalawa. Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay, TJ. Yung text message na ipinadala sa akin ni Angela kahapon, yung tumatawag sa aking kaawa-awang talunan, yan ang mga salita mo, hindi ba? Nagtiim ang kanyang panga, hindi siya sumagot. Siyempre, galing sa iyo yon. Hindi gagamitin ni Angela ang parira lang iyon. Alam niyang ginugol ko ang 35 taon sa pagbuo ng isang karera. Pamamahala ng milyon-milyong pisong ari-arian, pagsuporta sa aming pamilya. Pero kinumbinsi mo siyang hindi ako sapat para sa bago mong pamumuhay, hindi ba? Dad, pasensya na. Nagsimula si Angela. Ito ang nakakalito sa akin. Patuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang paghingi ng tawad. Ayaw mo sa akin sa kasal mo, Angela. Sinabi mong sisirain ko ito sa aking presensya. Pero inaasahan mo pa rin ako ang magbabayad para dito. Paano gumagana yon? Ang mukha ni TJ ay nagbabago mula sa pula patungong lila. Pangingikil ito. Hindi, ito ay mga kahihinatnan. Inayos ko ang aking tayo. Ito ang pagpipilian ninyo. Maaaring magpatuloy ang kasal tulad ng plano. Ang kailangan nyo lang gawin ay tumayo sa harap ng inyong 100 sita na bisita at ipaliwanag na lahat, ang venue, ang pagkain, ang mga bulaklak, ang damit na suot mo, Angela, ay binayaran ng kaawa-awang talunan na ayaw ninyong naroroon. Aminin sa publiko kung sino ang nagpondo ng inyong perpektong araw. Gawin ninyo yan at ilalabas ko ang pondo.
Nanlaki ang mga mata ni Angela. Sa harap ng lahat? Lahat. O kaya'y maghanap kayo ng ibang paraan para bayaran ito ng kayo lang. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang mag-scroll sa mga missed call. Nakikita kong sinubukan niyo akong tawagan ng 118 na beses. Nakakatuwa. Kailan ako naging sapat na mahalaga para tawagan? Hinawakan ni TJ ang braso ni Angela. Kababaliwan ito. Hindi natin gagawin yan. Gagawa tayo ng ibang paraan. Talaga? Tiningnan ko siya sa mata. Gamit anong pera, TJ? Ang matagumpay mong marketing agency? Yung nasa Bonifacio Global City na may mamahaling renta? Humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Angela. May kumislap sa kanyang mga mata. Pagkagulat, takot. Natumbok ko ang isang kahinaan. Aalis na kami, sabi niya. Tara na, Angela. Tumingin si Angela sa aming dalawa. Umaagos na ang luha sa kanyang mukha ngayon. Dad, please. Magsusorry ako ng pribado. Tayo lang. Ipaliwanag ko ang lahat. Publiko o wala, mahinahon kong sinabi. Ginawa mo ang iyong pagpili tungkol sa akin nang hayagan sa text message na iyon. Ngayon gawin mo ang iyong pagpili tungkol sa katotohanan ng hayagan. Umalis sila. Halos kalad ka rin ni TJ si Angela palabas ng pinto. Pinanood ko sa bintana habang nakaupo sila sa kotse sa loob ng 15 minuto na nagtatalo. Nakikita ko ang mga kamay ni TJ na galit na kumikumpas. Nakikita kong umiiyak si Angela. Sa wakas umalis sila. Ang mga gulong ng Honda ay umiskit sa semento. Bumalik ako sa aking home office at binuksan ang aking laptop. Oras na para tumawag. Una si Atiran Marco David. Sumagot siya sa pangalawang ring. Atiran David, si Cardo Reyes ito. Kailangan kong may ihanda ka para sa akin. Isang kumpletong financial accounting ng bawat pisong ipinuhunan ko sa buhay ni Angela sa nakalipas na 15 na taon. Tuition sa kolehiyo, down payment sa apartment, sasakyan, muebles, buwan ng allowance, lahat. Gusto ko ng mga petsa, halaga, mga resibo. Cardo, anong nangyayari? Sabihin na nating ito ay isang pagkakataon para matuto siya. Pwede mo bang ihanda yan sa Lunes? Magiging handa ito sa Lunes ng umaga. May iba pa ba? Oo, gusto kong formal na baguhin ang mga tuntunin ng trust. Mula ngayon, anumang pamamahagi kay Angela ay nangangailangan ng aking nakasulat na pag-apruba. Wala ng automatikong access. Nagkaroon ng katahimikan. Karapatan mo yan bilang trustee. Ihahanda ko ang pagbabago. Salamat, Attorney David. Ang pangalawa kong tawag ay kay Susan Mendoza. Nagtrabaho kami sa bangko 10 taon na ang nakalipas bago siya umalis para magtayo ng sarili niyang private. Kasal na ito at ibig sabihin, sisimulan mong maintindihan na ang respeto ay hindi opsyonal. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Nang hapong iyon, umuwi ako at ginawa ang isang bagay na bihirang-bihira kong gawin. Naglaro ako ng chess online. Nakahanap ako ng isang mahusay na kalaban na may rating na mga 1900 at gumugol ako ng 2 oras sa isang komplikadong laro na sa huli ay nagresulta sa aking tagumpay sa pamamagitan ng matiyagang paglalaro. Itinuturo sa iyo ng chess na ang mga padalos-dalos na desisyon ay hahantong sa pagkatalo. Maghihintay ka, magmamasid, magkakalkula, at pagkatapos ay aatake ka sa tamang-tamang sandali. Miyerkules ng umaga, tumawag si Susan Mendoza. Cardo, hindi ka maniniwala sa nalaman ko. Subukan mo ako. Si TJ Cruz ay lubog sa utang. Ang kumpanya niya, Apex Digital Solutions, may kita na humigit kumulang 12,000 noong nakaraang taon. Bayarin para sa kasal. Naisip ko na baka maaari tayong magkita, ayusin ito tulad ng mga makatwirang matatanda. Makatwirang matatanda? Isang kawili-wiling parirala mula sa isang lalaki na ang anak ay tinawag akong kaawa-awang talunan. Libre ka ba sa Biyernes ng hapon? Tanong ko. Sabihin nating 3:00, may isang coffee shop sa BGC, Wildflower Cafe. Nandoroon ako. Salamat, Mr. Reyes. Cardo na lang. Pagkababa ko ng tawag, nagsalin ako ng isa pang daliri ng scotch at lumakad patungo sa aking bintana. Ang mga puno ng nara na itinanim ko ay nakabalangkas laban sa paglubog ng araw. Ang kanilang mga sanga ay yumuyugyog sa simoy ng hangin.
gustong makipagkita ni Roberto Cruz. Ang amang nagpopondo sa peking tagumpay ni TJ na naggarantiya ng mga pautang para sa isang bagsak na negosyo na marahil ay walang ideya na ang kanyang anak ay isang mapanlinlang na parasito. Ito ay magiging interesante. Itinaas ko ang aking baso sa aking refleksyon sa bintana. Heto ang mga kahihinatnan, mahina kong sabi. Naway maging aral ito. Ang laro ng chess ay pumapasok na sa gitnang bahagi. Isinakripisyo ko ang isang pawn, ang pondo para sa kasal, upang makakuha ng posisyon. Ngayon, oras na para makita kung paano tutugon ang aking mga kalaban. At may pakiramdam akong si Roberto Cruz ay magiging isang napakakapaki-pakinabang na piyesa sa board. Dumating ang araw bago ang kasal, na may uri ng umaga na nagpapasalamat ka, nagising ka ng maaga. 9:00 ng umaga at ang telepono ko ay tumutunog na. Nakatulog ako bandang hating gabi pagkatapos ng isang laban sa chess online. Isang matatag na panalo laban sa isang kalaban mula sa Cebu na may rating na 1900 na gumawa ng klasikong pagkakamali ng sobrang pag-extend ng kanyang reyna. Hindi tumitigil ang pagring. Kinuha ko ang telepono at talagang napatawa ako. 73 missed calls sa magdamag, idinagdag sa nakaraang kabuuan. Ibig sabihin, mahigit 200 desperadong pagtatangka na maabot ako sa nakalipas na linggo. 47 text messages, 12 voicemail. Nagtimpla ako ng kape, French press, ang magandang uri ng butil mula sa roaster na iyon sa Legazpi Village, at umupo sa aking paboritong upuan upang pakinggan ang mga mensahe habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa bintana ng aking kusina. Ang mga mensahe ni Angela, una, 28 tawag. Ang kanyang boses ay umunlad mula sa pagpapanik, patungo sa galit, sa desperasyon, at sa wakas ay sa pagkasira sa loob ng 12 voicemail na iniwan niya. Dad, please pick up. Dad, hindi na ito nakakatawa. Dad, nagmamakaawa ako sa iyo. Ang huli na iniwan ng 3:00 ng umaga ay puro iyak na lang. Walang salita, puro luha. Ang mga mensahe ni TJ ay iba. Ang galit na may karapatan ay nagbigay daan sa halos hindi makontrol na poot. Hindi mo maaaring gawin ito. Ilegal ito. Ang tatay ko ang hahawak dito. Nakakatuwang palagi niyang binabanggit ang kanyang ama. Pagkatapos ay mayroon pang iba. Ang nanay ni Angela, si Julieta, ang aking dating asawa, ay tumawag ng 8 beses mula sa Cebu. Tila, sa wakas ay sumuko na si Angela at tinawagan siya. Ang hotel manager ay tumawag ng 3 beses tungkol sa mga issue sa pagbabayad. Ang wedding coordinator ay tumawag ng 2 beses. Iba't ibang mga supplier, lahat ay nagpapanik tungkol sa pera. Ngunit ang pinaka-interesanting voicemail ay mula sa isang taong hindi ko pa nakakausap dati. Mr. Reyes, si Roberto Cruz ito, ama ni TJ. Hindi pa tayo nagkikita, pero ikakasal na ang ating mga anak bukas. Tila mayroong ilang kalituhan sa pananalapi. Sinagot ko na ang ilang mga gastusin sa kasal, ngunit may mga natitira pang mga isyu. Marahil ay maaari tayong magkita at ayusin ito tulad ng mga matatanda. Nabanggit ni TJ na hinarangan mo ang mga account ni Angela. Sigurado akong ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang na maaari nating ayusin. Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal, diplomatiko. Ang boses ng isang taong sanay na lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng pag-uusap sa halip na komprontasyon. Ngumiti ako. Si Roberto Cruz, ang taong nagtayo ng isang imperyo ng development mula sa wala. Ang taong naggarantiya sa mga bagsak na negosyo ng kanyang anak. Ang taong walang ideya na ang kanyang anak ay isang parasito. 10:00 ng umaga, tinawagan ko siya pabalik. Mr. Cruz, si Cardo Reyes ito. Nakuha ko ang iyong mensahe. Cardo, salamat sa pagtawag mo pabalik. Bumahan ang ginhawa sa kanyang boses. Umaasa akong maaari tayong umupo at pag-usapan ang sitwasyon. Ang kasal ay bukas at libre ako ngayong hapon. Sabihin nating 3:00. May isang coffee shop sa BGC. Wildflower Cafe. Perpekto. Pupunta ako roon. At Cardo, salamat. Sigurado akong maayos natin ito.
Ibinaba ko ang tawag at ginugol ang natitirang umaga sa paghahanda. Ang ulat ni Susan tungkol kay TJ ay inilagay sa isang folder. Ang buod ng pananalapi ni Atty. David tungkol sa aking suporta kay Angela ay inilagay sa isa pa. Maingat akong nagbihis, plansadong khaki, button-down shirt, kaswal, ngunit maayos. Ang pagpupulong kay Roberto ay hindi tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa impormasyon. Matao ang Wildflower Cafe nang dumating ako ng 2:50 ng hapon, puno ng karaniwang halo ng mga negosyante, estudyante at turista na nag-e-enjoy ng kanilang kape at pastries. Umorder ako ng kapeng barako at kumuha ng isang tahimik na mesa sa sulok. Dumating si Roberto Cruz eksaktong 3:00. Agad ko siyang nakilala mula sa mga larawang isinama ni Susan sa kanyang ulat. Matangkad, marahil 6'2", may kulay pilak na buhok, at ang mukha ng isang taong gumugol ng mga dekada sa mga construction site bago lumipat sa isang opisina. Nakasuot siya ng mamahaling kaswal na polo shirt, plansadong maong, at mga leather na sapatos na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buong suot ko. Nakita niya ako at lumapit, inilahad ang kamay. Cardo. Roberto, maupo ka. Nagkamayan kami. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag, sanay. Ang pagkakamay ng isang taong gumagawa ng mga deal para sa ikabubuhay. Umupo siya, umorder ng kape mula sa dumadaang barista. At pagkatapos ay ibinaling ang kanyang buong atensyon sa akin. Una, hayaan mong sabihin kong pinahahalagahan ko ang pakikipagkita mo sa akin. Ang kasal ni na TJ at Angela ay naging stressful para sa lahat ng kasangkot. Naiisip ko nga. Sabi sa akin ni TJ na mayroong issue sa mga bank account ni Angela. Isang bagay tungkol sa pagiging frozen. Hindi sila frozen. Sila ay nasa ilalim ng kontrol ng trustee. May pagkakaiba. Dumating ang kanyang kape. Uminom siya. Pinag-aaralan ako. Kontrol ng trustee. Ikaw ang trustee. Ako nga, sa loob ng 15 taon. Ang mga trust na itinatag ko para kay Angela ay nagbibigay sa kanya ng access sa mga pondo. Ngunit pinapanatili ko ang kapangyarihan sa pagpapasya hanggang sa maging 35 siya. 32 pa lang siya. At ginamit mo ang kontrol na yon? Ginamit ko. Maingat na ibinaba ni Roberto ang kanyang kape. Maaari ko bang itanong kung bakit? Nabanggit ni TJ na mayroong isang uri ng hindi pagkakasundo, ngunit malabo siya sa mga detalye. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang screenshot na aking nasave. Ang text message mula kay Angela. Ipinakita ko ang screen kay Roberto nang walang salita. Binasa niya ito, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, ngunit nakita kong nagtiim ang kanyang panga. Nakita kong mas humigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa telepono bago niya ito ibinalik. Hindi ko alam ang tungkol dito, mahina niyang sabi. At hindi mo rin alam ang tungkol dito. Inilagay ko ang ulat ni Susan sa ibabaw ng mesa. Ang sitwasyong pinansyal ng iyong anak, ang mga utang ng kanyang kumpanya, ang mga credit card, ang bagsak na business model, ang renta na hindi niya kayang bayaran. Binuksan ni Roberto ang folder at pinanood ko ang kanyang mukha habang nagbabasa siya. Pahina bawat pahina, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkamausisa patungo sa pag-aalala at sa isang bagay na mas matigas. Pagkadismaya, marahil, o galit na matagal na niyang sinusubukang pigilan. Saan mo nakuha ito? Nag-hire ako ng isang pribadong investigador. Nang tawagin ako ng iyong anak na isang kaawa-awang talunan sa pamamagitan ng aking anak na babae, nagpasya akong alamin kung sino talaga ang tumatawag sa akin ng mga pangalan. Naiintindihan ko. Isinara niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay patag sa ibabaw nito. At ang kasal, patuloy ko. Sinabi ni TJ kay Angela na sisirain ko ito sa aking presensya. Hindi ako imbitado sa kasal ng sarili kong anak. Sa kasal na binayaran ko ng buo, 3,800,000, hindi pa kasama ang 15 taon ng iba pang suporta. Kaya ipinatigil ko ang pagbabayad. Natahimik si Roberto ng matagal. Ang text message na iyon, hindi iyon mga salita ni Angela. Hindi, mga salita iyon ni TJ. Ang aking anak ay maraming bagay, spoiled. Walang muwang sa pananalapi, madaling maimpluwensyahan. Pero hindi siya malupit. Ang iyong anak, oo,
Ano ang gusto mo sa pagpupulong na ito, Cardo? Gusto kong malaman mo kung sino talaga ang iyong anak. Hindi ang kwento ng tagumpay sa negosyo na ipinapanggap niya. Hindi ang self-made na negosyante. Ang katotohanan. Nakita niya ang aking anak bilang isang bank account na may mga benepisyo.